Kilat News Updates. Mga balita ngayon, higit 22 million liters ng diesel na binili ng gobyerno dumating na sa bansa ayon sa DOE. 1 billion pesos na halaga ng illegal vape products nasabat sa Navotas. 5,000 pisong cash assistance ipinamahagi sa delivery riders. May higit 137,000 targets sa NCR. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Kinumpirma ng Department of Energy o DOE ang pagdating sa Luzon ng unang batch ng diesel na binili ng gobyerno sa ilalim ng Emergency Energy Security Program. Ayon sa DOE, karga ng unang shipment ang nasa 22,578,000 liters o 142,000 na bariles ng fuel na layong matiyak ang sapat na supply ng krudo sa bansa. Dagdag pa ni Secretary Sharon Garin, inaasahang mas marami pang delivery ang darating sa mga susunod na araw at linggo. Samantala, kinumpirma rin ng DOE at ng Palasyo ang pagdating ng isa pang barkong may kargang 700,000 barrels ng high-quality crude ng EPSO pipeline ng Russia. Unang iniulat ng Agence France-Presse nitong Huwebes ang pagdating ng barkong Sara Sky na may bandilang Sierra Leone noong Lunes at namataang nakaangkla sa Limay Port sa Bataan malapit sa refinery ng Petro. Lubos na umaasa ang Pilipinas sa inaangkat na langis at patuloy na tumataas ang presyo nito matapos maapektuhan ng Strait of Hormuz dahil sa digmaan sa pagitan ng US, Israel at Iran. Tinatayang 1 bilyong pisong halaga ng iligal na electronic cigarettes at vape products ang nasamsam ng Bureau of Customs o BOC sa isang warehouse sa Navotas City matapos ang malawakang operasyon noong Marso 21. Umabot sa mahigit 3,000 master boxes ng electronic cigarettes ang narecover na pinaniniwala ang illegal na ipinasok sa bansa. Batay sa intelligence monitoring, natukoy ang umano'y illegal na imbakan ng mga produktong walang kaukulang rehistro at sertipikasyon. Sa pagsalakay ng composite team ng BOC, katuwang ang Philippine Coast Guard o PCG at pulisya, nadiskubre ang mga item na kulang sa permit at posibleng misdeclare. Lumabas din sa paunang investigasyon na lumabag ang mga produkto sa umiiral na regulasyon sa vape at consumer safety standards. Inatasan ang mga kinatawan ng bodega na magpakita ng dokumento kung hindi ay haharap sa forfeiture o kaukulang kaso habang nagpapatuloy ang investigasyon. Hindi alintana ang init, mahabang pila at matagal na paghihintay. Nagsimula ng Marso 26 ang pamamahagi ng tig 5,000 pisong cash assistance sa mahigit 137,700 delivery riders at motorcycle taxis sa Metro Manila. Layunin ng ayuda na maibsan ang epekto ng tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng langis na nagpapabigat sa kita at pang-araw-araw na gastusin ng mga driver, lalo na sa pagkain at operasyon. Ang payout ay nasa ilalim ng AIX program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na ang listahan ng benepisyaryo ay dumaan sa beripikasyon ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB batay sa datos mula sa transport network companies. Ayon sa schedule ng DSWD, magpapatuloy ang distribusyon sa Marso 27 at 28 sa iba't ibang payout sites. Nauna nang nakatanggap ng 144,685,000 pesos na cash relief assistance ang 22,937 na TNVS drivers noong Martes, Marso 24. Sumunod ang 18,439 na jeepney drivers na umabot sa higit 92 million pesos ang kabuuang halaga noong Marso 25. Tiniyak ng DSWD ang special payout para sa mga kwalipikadong hindi na isama sa listahan. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Lenon, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano. Palagi niyong kasama sa bawat pagputo ng balita.